Kanina pa kita tinatawag! Nandito ka lang pala sa labas! Chang, makatawag ka naman para may masamang nangyari. Nagpahangin lang ako. Ang init kaya sa loob. Yung brown out na yan kasi. Ano bang meron? Halika nga rito! Chang, makahila ka naman po. Ano ba kasi yun? Ano ito? Ha? Buntis ka? Chang, saan mo nakuha yan? Pagbuntis, dapat nagsusuot ng itim. Dapat din hindi na lumalabas sa gabi kasi maraming makakaamoy sa halimuyak ng bata sa loob ng tiyan. Pagsapit ng dilim, dapat maghanda na ng mga bawang at asin at ilagay sa gilid ng bintana. Iilan lang yan sa mga sinasabi ng matatanda pag may buntis. Siguradong pati mga magulang at kalulahan ninyo, ganyan din ang paniniwala. Lumaki ako sa syudad pero mahilig talaga ako sa nature. Kung papipiliin ako kung dagat o bundok, mas pipiliin ko ang bundok. Dahil sa hilig kong yan, iba-ibang probinsya na rin ang napuntahan namin ng nobyo ko para mag-hike sa mga kabundukan. Sa bawat probinsyang napuntahan ko, hindi nawawala ang mga kwentong aswang ng mga taga roon. Isang popular na uri ng aswang ay ang tiktik. Isang aswang na mas gustong kumain ng batang nasa sinapupunan. Hindi ko masasabing naniniwala ako sa mga yon, pero nang makakita ako ng ilan sa kanila, saka ko napagtantong wala nga talagang imposible sa mundong ito at hindi lang mga tao ang naninirahan dito. Kung gusto niyong malaman kung paano ako napadpad sa lugar ng mga tiktik, pakinggan niyo ang istoryang ito hanggang dulo. Dear Sir Jupiter, ako si Ina, hindi ko tunay na pangalan. Dalaga pa lang po ako, mahilig na po talaga ako sa mga adventure gaya ng hiking, trekking, biking. Sinanay kasi ako ng papa ko. Kaya ayun, hanggang sa nagdalaga at lumaki ako, mas gusto ko talagang mamundok sa tuwing libre ako. Sa pag-akyat ng mga bundok ko rin nakilala ang nobyo ko. Nagkasama kami sa isang hike tapos ayun, naging magkaibigan kami hanggang sa nagkarelasyon. Pareho din kaming naging teacher at sa kabutihang palad na hire kami sa iisang public school. Tuwing bakasyon talagang gumagala kami at lumalayo sa syudad kasama ang mga kaibigan namin. At kung minsan naman ay ang tiyahin kong todo suporta sa akin. Siya kasi ang kasama ko dahil nasa abroad na sina mama at papa. Ayoko pang sumunod doon kaya sinamahan na lang ako ni Chang sa bahay para hindi na mag-alala ang mga magulang ko. Single kasi siya at walang sariling pamilya kaya siya na lang ang nagpresentang maging chaperon ko sa Pilipinas. Isang araw pagkasimula ng bakasyon namin ng nobyo kong si Mike, nagdesisyon kaming mag-hike na naman sa isang hindi kilalang bundok. Nasa probinsya yon ng kaibigan naming si Daisy kaya nagdesisyon kaming sumama na lang sa kanya at sabay kaming mag-hike. Medyo malayo yon at kailangan pang sumakay ng barko pero hindi namin inalintana yun kasi nga gusto talaga naming umakyat ng bundok. Piyesta din daw kasi sa kanila kaya makikikain na rin kami pagkababa namin ng bundok. May dalawa pa kaming kasama, ang nobyo ni Daisy na si Jared at ang isa naming kaibigang si Cara. Dahil wala din namang magawa si Chang, sumama siya sa amin, pati na ang manliligaw niyang pulis. Ang hindi namin alam, ang dapat sanang bakasyon at pagre-relax na inaasahan namin ay mauuwi sa isang mapanganib at buwis buhay na pangyayari. Pero bago po natin ipagpatuloy ang aking kwento, makikiusap lang sana ako. Marami pong naglalabas ang bagong channel, ang nangunguha o nagnanakaw ng mga content. Sana po'y tulungan nyo kaming i-report ang mga ito. Huwag po nating tangkilikin ang mga channel na nangunguha ng mga pinaghirapan ng iba. Sa mga legit na channels lang po namin kayo makinig. Marami pong salamat. Sa pagpapatuloy ng ating kwento, Ay, Diyos ko. Wala ba talaga tayong guide man lang? Ano ka ba naman, Gracia, my loves? Hindi uso ang mga ganyan dito. Baka hanap ka naman ng guide. Aba, paano kung maligaw tayo doon, ha? Diyos ko naman. Chang, kalma lang po.
Ilang beses nang naakyat ni na Daisy at Jared tong bundok na to. Makakabalik agad tayo nang hindi pa nagagabi. Eh kasi naman, bakit dito pa tayo, ha? Chang, ano ka ba? Marinig ka ni Daisy, nakakahiya. Makikipiesta pa naman tayo pagbaba natin. Hoy, ikaw babae, sigurado ka bang okay lang sa'yong mag-hike, ha? Ano ka ba namang bata ka? Eh, paano kung... Chang, ang lakas ng boses mo. Bakit? Hindi mo pa ba sinasabi kay Mike, ha? Naghahanap pa po ng tiyempo. Tsaka, baka pagbaba na natin. Gaano ba kataas ito, ha? Eh, baka kung anong mangyari. Hindi nga mataas, Chang. May kalahating oras lang daw papunta sa Talampas. Pagkatapos nun, baba na agad tayo. Kahit na. Nandyan na yung mga kaibigan nyo. Tara na. Ano bang pinagbubulong-bulungan yung magkiyahin dyan? Wala ka na doon. Ina, handa ka na? Ang tubig mo. Nandito sa bag ko. Gusto mo ako magdala? Hindi na. Eto naman. Tara na nga. Nagsimula na kaming maglakad papasok ng bundok. Mga alas 7 ng umaga kami umakyat. Hindi rin naman ganun kataas talaga ang bundok kaya hindi rin siya nakakapagod. Gaya ng sinabi ni Daisy, nasa kalahating oras lang ang naging lakaran namin. Medyo sumobra lang ng konti kasi panay ang paghinit siyang ng pahinga. Kaya yun, maya't maya din kaming tumitigil. Pero nung makaabot kami sa itaas, sulit naman ang pagod ng paglalakad. Ang sarap ng hangin. Sobrang layo sa hangin ng syudad na amoy usok at tambutso ng mga sasakyan. Yung sariwang hangin na yun talaga ang kailangan namin dahil ang sarap ng hangin doon. Naglatag kami ng picnic mat. May mga dala din kasi kaming pagkain kaya doon na rin kami kumain ng tanghalian. Masyadong ang natuwa si Chang sa tanawin kaya halos ayaw na niyang bumaba. Mga launa na ng hapon kami bumaba, hindi na kasi kami pwedeng magtagal pa at magsisimula na rin ang kainan sa pista. Eh bakit parang ang layo na ng nilalakad natin ngayon? Oo nga eh. Di ba ang bilis lang naman nating nakarating kanina sa tuktok? Ito lang si Grasa ang panay ang pahinga eh. Tigilan mo nga ako bago pa ako mapikon sa'yo, Ruben. Ito naman oh. Pikunin. Eh may biro lang, my loves. May loves mo mukha mo. Eh, napakaingay mo talaga, Gracia. Kaya siguro tayo naliligaw eh. Daisy, Jared, ano? Tama pa ba itong dinadaanan natin? Itong dalawang to talaga. Bangayan ng bangayan. Kaya bagay sila eh. Eh, Oh, okay ka lang? Ano masakit? Natapilo ka ba? hindi. Yung tiyan ko, nag-cramps. Ha? Meron ka ba ngayon? Wala naman. Pero baka parating. Bilisan na lang natin. Nakuhuli na tayo. Bigla akong nag-alala ng mga oras na yun, Sir Jupiter. Hawak ko ang tiyan ko noon habang maingat kaming bumababa. Todo alalay naman sa akin si Mike. Nang halos umabot na kami ng 1.5 oras sa paglalakad ay kinutuban na akong naliligaw na nga kami. Nang tanungin namin sina Daisy at Jared, ang sabi nila yung daan na tinahak namin paakyat lang naman daw ang tinahak namin. Muntik pang magkagulo dahil nag-hysterical na si Chang. Napaupo na lang ako sa isang malaking bato sa gilid ng daan. Hindi na ako sumali sa pag-awat kay Chang kasi ng mga oras na yon natatakot talaga akong ma-stress at baka kung ano ang mangyari sa amin ni Baby. Naipangako ko nga sa sarili ko na hindi na muna ako aakyat ng mga bundok habang buntis ako. Inaamin ko, Sir Jupiter, may pagkatanga ako ng mga panahong yon dahil hindi ko agad sinabi kay Mike ang kalagayan ko at talagang umakyat pa ako ng bundok. Ewan ko rin, siguro kasi ng mga oras na yon magulo din ang isip ko kaya gusto ko munang huminga. Bundok lang naman ang nakakapagpakalma sa akin. Hindi naman ako diskumpiyado kay Mike. Alam kong pananagutan niya ako. Mas nagdududa ako sa sarili ko. Hindi ko kasi alam kung kaya ko na ba yung responsibilidad. Kahit na desidido naman akong ipagpatuloy ang pagbubuntis, parang nakakatakot pa rin. Na mga oras na yon, parang saka ko lang nalabanan yung takot na yon, kaya gusto na talagang makababa noon. Bilisan na lang kayo natin ang paglalakad.
Diretso lang naman yung daan. Baka sa dulo niyan yung pinasukan natin. Tara na. Ina, dahan-dahan. Ay, Diyos kong lakad dito. Sana pala hindi na ako sumama dito. Nakakaloka. Mag-aalas 3 na yata ng hapon, hindi pa rin tayo makauwi. Eh baka naman minamaligno na tayo, ha? Shh! Tumahimik ka nga muna, Gracia. Sandali nga. Parang kanina ko pa nakikita ang batong yan eh. Di ba nadaanan na natin yan kanina? Oo, umupo pa nga ako dyan kanina. Ibig sabihin, naliligaw nga tayo? Ay, Diyos ko, magbaligtad kayo ng damit, dali! Po? May kasabihan ng mga matatanda na kapag naliligaw, baligtarin mo ang damit mo. Dali na, wala namang mawawala sa atin eh. Lahat po ba babalik ta rin? Kahit isa lang, sige la, bilis! Eto na nga po, oh. Ano? Ayos na ba kayo, ha? Nakapagbaligtad na ba kayo ng damit? Opo, Chang. Ayos na. O siya, tara na. Ay, Diyos ko, baka abutin pa tayo ng dilim dito eh. Sandali. Parang may nakikita ako mga kabayan dun sa baba. Ay, Diyos ko, salamat naman at makakalabas na tayo. Tara na. Sandali nga lang. Ikaw naman atat ka. Aba, gusto ko nang makauwi, ano? Tara na. Chang, parang di naman yan yung pinasukan natin kanina. Di ba highway ang nasa bukanan ng daan paakyat ng bundok? Di ba, Days? Tumango si Daisy at sinabing mukhang mali kami nang nalusutan ng daan. Nagtalo na naman sina Chang at Mang Ruben. Nagsisihan pa silang dalawa kasi padalos-dalos daw si Chang at gusto nang bumaba kahit di pa naman namin sigurado kung tama yung lalabasan namin. Panay naman ang paghingi ng sorry ni na Daisy at Jared kay Chang kahit na ang pinagdidiskitahan ni Chang ay si Mang Ruben. Para matigil na sila sa bangayan nila, pumagitna na ako. Tama na yan, Chang. Mang Ruben, wala namang patutunguhan kung mag-aaway kayo. Mabuti pa, bumaba na lang tayo at tingnan natin kung ano ba talaga yan. Baka naman katabi lang yan ang pinasukan natin kanina. Eh di malapit lang tayo. Tara na. Mas gugustuhin mo pa talagang manatili dito sa bundok kesa bumaba sa patag, ano? At least doon may mga tao. Hindi pa tayo maliligaw. Ang akin lang naman, hindi dapat tayo magpadalos-dalos. Ano ba naman na yung mag-iingat tayo? Baka kung saan bayan pa tayo mapunta. O, di maiwan ka dyan. Isang bundok lang naman to eh. Paanong mapupunta sa ibang bayan, ha, Aber? Oo na. Panalo ka na. Bibig mo rin talaga walang tigil parang masinggad. Sumasakit ang ulo ko kina Chang at Mang Ruben. Hindi ka pa nasanay sa dalawang yan. Ganyan naman talaga sila mag-away. Kasi naman, nawawala na nga tayo. Hindi pa rin sila magkasundo. Nakakaloka. Hayaan mo na lang. Tara na. Hindi nga talaga ito yung pinasukan natin. Baka ibang daan itong nalabasan natin. Kaya nga eh. Anak ng pating hindi naman ito yung pinanggalingan natin kanina Sinasabi ko na nga ba Oh, di lumabas tayo. Problema ba yon, ha? Tara na. Sino kayo? Hindi namin kayo kilala. Anong ginagawa niyo rito? Pasensya na po. Pero mali po yata kami ng daang tinaha kaya dito kami nakalabas. Saan po bang papuntang highway? Anong highway? Nasa kabilang bahagi ng bundok ang highway. Wala po bang daan dito sa inyo papuntang highway? Wala. Oh, kita mo na. Gracia. Kasi naman Oo na, ikaw nang magaling. Chang, Mang Ruben, please naman pwedeng tumahimik muna? Ina, anong nararamdaman mo? May sakit ka ba, iha? Wala po. Ina, ay Diyos ko, saan ang masakit, ha? Chang, ano ba? Ayos lang ako. Napaka-OA naman po ng reaksyon niyo. Anong OA? Nag-aalala ako sa'yo. Baka mapano kayo ng magiging apo ko. Chang! Anong pinagbubulungan ninyo, Chang? Ay, wala. Sinasabi ko lang dito sa pamangkin ko na dapat magpahinga muna at kanina pa tayo paikot-ikot. Ay, ano ba yan? Umulan na. Teka sandali. Pwede bang, Manong, pwede bang makisilong? Dito, sumunod kayo. Ay, Diyos ko. Pag minamalas nga naman, Ayan, sobrang lakas ng ulan. Maupo muna kayo dito at magpatuyo. Mukhang magkakasakit pa itong isa niyong kasama at ang putla.
Daisy, ayos ka lang ba? Napalunok ako habang tinitingnan ng kaibigan namin. Nang hihina siya at nakasandal sa balikat ni Jared, nakahawak pa rin ako sa puson ko kasi kumikirot pa din doon. Tinanguan lang ako ni Daisy bago niya pinikit ang mga mata. Napatingin tuloy ako sa paligid. Isa yung bahay na gawa sa kahoy. Nakaupo kaming lahat sa upuang kahoy sa gilid malapit sa pintuan. Nakaakbay si Mike sa akin at nakapulupot sa akin ang jacket niyang medyo basa. Nasa kabilang gilid ko naman si Chang habang nakatayo sa gilid niya si Mang Ruben. Isang maliit na gasera lang ang ilaw sa buong bahay. May kalawang palapag yun pero hindi naman ganun kalaki. Parang tulugan lang talaga. Kita kasi mula sa kinauupuan namin ang nakalatag na higaan sa itaas ng maliit na hagdan. Nang bumalik yung lalaking nagpatuloy sa amin, may dala na siyang mga tasa. Isa-isa niya kaming binigyan noon. Agad naman kaming humigop sa mainit na tsaa para maibsan ang lamig. Salamat dito pare. Masarap. Magaling kayong gumawa ng tsaa dito ha. Salamat. Dito na muna kayo. Kukuha ako ng gamot para dyan sa kasama. Sobrang putla ng batang yan. Eto, Jared, ibalot mo ito kay Daisy. Medyo hindi ito nabasa, kaya mas mainit ito. Hihingi na lang din ako ng mainit na tubig para kay Daisy. Oh, samahan na lang kita. Ano ka ba? Kaya kong sarili ko. Hindi ko kailangan ng gwardya. Basta sasama ako. Abot naman talaga. Chang, wag na kayo mag-away please. Pasama ka nila kay Mang Ruben. Ina, kinakampihan mo. Wala po akong kinakampihan, Chang. Para may kasama ka. Sige na po. Pwede naman kasing ako na lang. Ay, nako! Makainis. Siguro kahit saan natin daling dalawang yun, hindi pa rin sila titigil sa bangayan nila. Ewan ko nga eh. Ang dami na nga nating problema ngayon tapos sila. Parang wala lang nangyari. Ikaw, ayos ka lang ba? Sumasakit pa bang tiyan mo? Hindi na naman. Ang ginaw lang. Sana tumila ng ulan. Sino kayo? Magandang hapon pre. Mga bisita natin sila, Terry. Galing bundok. Napadpad dito. Nagpapatila lang sila ng ulan. Yan palang anak kong si Terry. Kaming dalawa lang ang nakatira dito sa bahay. Ako naman si Jerry. Eto ng mainit na tubig. Salamat, paring Jerry, ah. Makapare ka naman. Close ba kayo? He, tigilan mo ako at ayokong patulan ka. Halika, Daisy. Pupunasan kita nito. Naku, nilalagnat ka. May dala ba kayong damit? Wala po, Chang. Balikan na lang naman kasi dapat tayo, diba? Ay, oo nga eh. Di bali. Kara, iha, patulungan naman ako. Ikaw nang magbasa niyang towel. Hanggang kailan sila dito, Tay? Hanggang pagtila lang ng ulan. Aalis din kami agad. Pasensya na kayo sa istorbo. Terry, halika muna. Mag-uusap muna tayo. Bago umalis kasama ang tatay niya, tinitigan pa kami noong Derek. Kinilabutan ako at napakapit sa braso ni Mike. Hindi ko alam pero kinabahan ako doon sa klase ng titig niya. Parang may masamang balak. Alam ko namang mali ang mangusga agad pero ewan, ng mga oras na yun hindi talaga ako komportable sa paraan ng pagtitig niya sa amin. Ayos ka lang. Kapit na kapit ka naman sa akin. Dito lang naman ako eh. Tumigil ka nga. Wala ako sa mood makipagbiruan. Inakalma. Hindi naman ako nakikipagbiruan eh. Tinatanong ko nga kung ayos ka lang. Bakit? Ano meron? Napansin mo ba yung titig ng Derek? Hindi ko masyadong napansin. Bakit? Ewan ko. Iba ang pakiramdam ko sa titig niya. Ha? Bakit? Ano bang nararamdaman mo? Hindi ko ma-explain. Pero basta, kinakabahan ako. Di bale. Aalis na lang naman tayo pagkatila ng ulan. Sana nga tumila na, di ba? Hindi ko na alam kung gaano na kami katagal doon kasi sobrang dilim din naman ng langit sa labas dala ng ulan. Wala pa rin itong tigil. Parang mas lumakas pa nga. Nag-alala na ako kasi parang kailangan na talaga naming dalhin si Daisy sa ospital. Sobrang lala ng lagnat niya tapos wala pa silang mga gamot doon. Kung ano-anong dahon lang ang pinapatong nila sa noo ni Daisy.
Parang nagdideliryo na nga siya sa sobrang init ng katawan niya. Mas lalo akong nabahala ng mga oras na yun, Sir Jupiter. Nakakaawa na kasi talaga ang mukha ni Daisy ng mga oras na yon at sa totoo lang, hindi ko na rin alam kung ano ang gagawin ko. Gusto ko na lang talagang umalis doon pero hindi naman namin magawa kasi nga hindi pa rin tumitigil ang ulan. Hindi pa rin tumitigil ang ulan. Natatakot na ako para kay Daisy. Baka anong mangyari sa kanya. Oo nga eh. Ano ba naman kasing ulan to? Ayos lang ba kayong dalawa dyan? Ayos lang naman po, Mang Ruben. Si Daisy po, kumusta na siya? Ay, hindi pa rin bumababa ang lagnat. Anong gagawin natin kung hindi talaga bumaba ang lagnat niya, Mang Ruben? Hindi pa tumitila ang ulan. Oo nga eh. Kailangan na natin humingi ng tulong. Hindi rin naman natin pwedeng isulong sa ulan yan eh. Kung hindi talaga titila ang ulan, pwede naman kayong magpalipas ng gabi rito sa amin. Iisa nga lang ang kwartong mapapatulugan namin sa inyo. Nako, hindi na po. Baka tumigil din naman ang ulan. Aalis din po kami kaagad. Tingin niyo talaga titila yan agad? Eh mukhang may bagyo nga eh. Hindi kakayanin ang kasama niyo pag sumulong kayo. Pare, wala pa kayong mga albularyo dito. Baka pwedeng patignan naman namin yung kasama namin. Meron kaming manggagamot. Bahay niya yung katabi namin. Pwede natin siyang dalhin doon. Hindi pa pwedeng siya na lang po pupuntahin dito? Baka kung ano pang mangyari sa kaibigan namin. Hindi lumalabas ang bahay niya si Aling Ana. Hindi yun papayag. Ihatid namin ang kaibigan niyo. Pwede rin namang may sumama sa inyo. Sige na, ako nang mahala. Tara, ihatid na natin. Naiwan kami ni na Mike at Tiang Gracia habang inihatid ni Mang Ruben si Daisy kasama sina Cara at Jared. Sumama na din si Mang Jerry habang naiwan naman ang anak niyang si Derek kasama namin. Nasa bukana siya ng pinto habang nakatanaw sa ama niyang hinahatid ang mga kaibigan namin sa kabilang bahay. Pinagmasdan ko siyang maigi hanggang sa nilingon niya ako kaya agad din akong napaiwas ng tingin. Tumabi si Tiang Gracia sa amin. Ilang saglit pa bumalik na si Mang Jerry. Naghintay pa kami ng ilang minuto kung titigil ba talaga ang ulan. Pero sa kasamaang palad, nagtuloy-tuloy talaga ito kaya naman wala kaming choice kundi ang magpalipas na lang ng gabi doon. Pinatuloy nila kami sa isang kwarto. Ayos lang naman sa amin yun. Pinahiram pa nga nila kami ng damit at binigyan din ng kumot at unan. Nasa kama na kami ni Tiang at sa baba naman si Mike. Hindi ko alam kung anong oras na yun. Nakatitig lang ako sa nakasarang pinto ng kwarto, hindi pa rin dinadalaw ng antok. Ay, Diyos ko. Napakamalas naman ang pagpunta natin dito. Pin pa talaga bumagyo at wala pang kuryente dito sa lugar na ito. Nakakaawang kaibigan mo. Kasalanan ko to eh. Ako ang nagiya sa kanilang umakyat ng bundok. Sana pala nakapiesta na lang tayo. Sorry, Tiang. Eh ano pa bang magagawa natin? Nandito na tayo. Huwag nang magsisihan. Sana lang talaga gumaling na yung si Daisy at sana tumila na rin tong ulan. Naku, gusto ko nang umuwi. Ayoko sa aura ng lugar na ito. Ano pong ibig niyo sabihin? Eh para kasing may kakaiba sa lugar na ito eh. Hindi nga alam ni Daisy na may mga tao pa pala dito sa likod ng bundok, no? Hindi ba nakapagtataka yun, ha? Kaya nga po eh. Kaya kayo, ha? Mike, hoy! Mike, gising ka pa ba dyan? Ano po, Tiang? Abi, antok na antok ka na dyan. Makinig muna kayong dalawa, okay? Hindi natin alam kung anong lugar ito at kung anong klaseng mga taong nandito. Kaya huwag kayong maging kampante, okay? Kung pwede nga lang, huwag na tayong matulog ngayong gabi. Oo, huwag matulog, Tiang. Oo, bumawi na lang tayo ng tulog bukas. Nako, hindi talaga ako kampante sa lugar na ito eh. Salita na lang, Tiang. Mauna ka na pong matulog. Magbabantay kami ni Mike. Ay naku, hindi. Matulog ka na. Ina, huwag matigas ang ulo ha. Ako na lang munang magbabantay. Hindi na, Tiang. Ayos lang po. Ako na lang magbabantay muna. Antok ka na nga dyan eh. O siya, sige na, matulog na kayong dalawa. Ay, hindi na po, Tiang. Ako na po. Sigurado ka ba talaga? Kaya ko pa naman at saka tingin ko naman hindi rin naman ako makakatulog ngayong gabi. Mike, makinig ka na lang kay Tiang. Pagod na ang mukha mo, oh. Oo nga naman. Baka bukas wala ka ng energy niyan eh. O siya, sige na. Matulog na kayong dalawa. Hihintayin ko rin naman si Ruben o kung sino mang bumalik dito para magbalita kung ano mang nangyayari kay Daisy.
Babalik po sila. Akala ko doon muna sila sa bahay ng albularyo gaya ng sinabi naman Jerry. Huwag kang mag-alala at sinabihan ko na kanina si Ruben. Papunta yun dito ngayon. Sige po. Matutulog na ako, Chang. Abay, dapat ka na talagang magpahinga. At baka kung anong... Chang, sige na po. Matulog na tayo. Napailing na lang si Chang sa akin. Nahiga na rin ako at pinilit na lang ang sarili kong matulog. Dahil na rin siguro sa pagod ko ng araw na yon kaya nakatulog din agad ako. Pagkagising ko wala ng ulan at medyo maliwanag na sa labas. Agad akong bumangon at tiningnan ang paligid ko. Gising na si Mike at may tinitingnan sa bintanang nasa likuran ng kamang hinihigaan ko. Wala na si Chang Gracia doon kaya umalis na ako ng kama at lumapit kay Mike. Ina, gising ka na pala? Si Chang, lumabas? Oo, pinuntahan yata si Mang Ruben at sina Daisy sa kabila. Teka, kumusta si Daisy? Ayos na ba siya? Hindi ko alam eh. Mabuti pa, puntahan na lang natin. Sige, okay na naman ang panahon sa labas. Pwede na tayong umalis. Nasaan ang mga tao? Baka nasa labas. Naririnig kong pagtalak ni Chang eh. Ano na naman kaya ang tinatalak nun? Paanong wala na, ha? Imposible yan! At ikaw, akala ko ba kasama kanila kagabi? Ano? Hindi mo na malayong wala na yung mga kasama mo? Ano ka ba naman? Akala ko ba pulis ka, ha? Ay, hindi ko nga namalayang may umalis. Chang, Mang Ruben? Teka, sino pong umalis? Ha, Diyos ko! Buti na lang at gising na kayo. Bilis, kailangan na nating umalis dito. Ha? Chang, teka, ano bang nangyayari? Sandali lang po. Hindi po ba kayo mag-aagahan? Ipinagluto po kayo ni tatay. Hindi na, iho. Maraming salamat na lang. Hindi nyo nga alam kung nasaan ang mga kasama namin eh. Ano? Sina Daisy ba? Nasaan sila? Ay, ewan ko. Ang sabi ng mag-amang yan, wala na raw yung tatlo nang magising sila. Ito namang si Ruben na hindi alam na umalis na yung tatlo. Samantalang magkasama naman sila sa iisang bahay. Mike, kunin nyo ng mga gamit. Bilisan nyo, dali! Hindi agad ako nakagalaw sa kinatatayuan ko. Kung hindi pa ako hinila ni Chang papasok, hindi pa ako makakagalaw. Sumunod agad sa amin sina Mike at Mang Ruben. Kinuha nila lahat ng gamit namin tapos ay nagmamadali kaming lumabas. Nagulat pa kami nang nasa sala na ang mag-ama at naghihintay sa amin. Hindi na ba talaga kayo mapipigilan? Kumain muna kayo bago umalis. Naku, hindi na. Iniwan na nga kami ng mga kasama namin. Pasensya na kayo. Hindi talaga namin namalayang umalis na sila. Nakita na lang naming paakyat na ng mundo pabalik sa pinanggalingan nyo. Hindi na namin natanong o napigilan. Ibig sabihin, gumaling na si Daisy? Malamang, hindi naman siya makakalakad kung may sakit pa siya eh. Ay, pilosopo ka rin, iho. Pasensya na kayo rito sa anak ko. Derek, tama na yan. Pumasok ka na sa loob. Kung hindi na talaga namin kayo mapipigilan, sige, mag-iingat na lang kayo. Pasensya na rin po. Nag-aalala lang kasi kami sa mga kaibigan namin. Pero salamat po sa mga naitulong nyo. Pasensya na po sa abala. Mauna na po kami. Siguro naman makakabalik na tayo, di ba? Nakaalis na nga yung tatlo eh. Yung mga batang yon, iniwanan talaga tayo. Ay, naku, ewan ko sa inyo. Visit pa rin ako sa'yo at dun sa mag-amang nandun. Bakit nadamay na naman ako? Aba, nakakalimutan mo bang isa ka ring pabaya at hindi mo na malayang umalis ang tatlo? Akala ko ba nagbantay ka, ha? Sabi ko sa'yo, huwag kang pakampante, di ba? Kami nga ni Mike, salitan sa pagbabantay kagabi. Diyos ko naman talagang taong ito. Ay, oo na. Kasalanan ko na. Nagsalitan din kami ni Jared. Kaya nga nakatulog ako sa kalagitnaan ng gabi. Malay ko naman kung may plano silang umalis o ano. Bilisan mo na nga lang dyan at nang makabalik na tayo sa bayan. Naku, Ina, yung mga kaibigan mong yun, ha? Chang, baka naman may dahilan. Baka nagmamadali sila. Natakot na ba kung anong nangyari kay Daisy? At hindi talaga tayo ginising. Ano ba namang klaseng mga kasamahan yan? Gracia, di bang huwag ka na nga munang magtatalak dyan at maglakad ka na nga lang. Nagbaligtad ba kayo ng damit nyo? Kailangan pa po ba yun, Chang? Aba,
wala namang mawawala kung gagawin pa rin natin. Baka kung ano na namang mangyari sa atin, no? O siya, sige na. Baligtarin nyo ng damit nyo at saka yung mga jacket na suot nyo. Sinunod na lang namin si Chang kaysa pagmulan na naman ng bangayan ni Mang Ruben. Nagbaliktad kami ng isang damit namin. Sobrang tahimik ng gubat dahil kasisikat pa nga lang ng araw. Binilisan namin ang paglalakad kasi wala kaming dalang kahit anong pagkain o inumin. Hindi kami pwedeng abutin ng ilang oras sa gitna ng gubat, baka kung ano na namang mangyari sa amin. Pagkatapos ng ilang minutong paglalakad, napatigil kami nang makita ang buka ng pinasukan namin noong umakyat kami ng bundok. Napasinghap ako at excited na tinuro kina Chang ang daan. Chang, ayun na oh. Di ba dyan tayo pumasok? Ay, salamat sa Diyos, nakita din. Oh, ayun, nakita din. Utik hindi tayo inabot ng isang oras eh. Bakit kahapon hindi natin mahanap-hanap ha? Mukhang iba po talaga yung nadaanan natin kahapon, Mang Ruben. Pero wala naman ako napansing ibang daan kanina. Nakakapagtaka lang. Oo nga. Baka talagang niligaw tayo kahapon. Malamang, alam niyo naman ang mga ganitong gubat. Siguradong maraming elementong nakamasid sa atin pagkapasok pa lang natin dito. Oh, tara na. Bilisan na natin. At baka kung ano na naman ang mangyari. Kaya, bilis. Hanggang ngayon, may selebrasyon pa. Eh bakit ang ingay ng mga tao? May pinagkakaguluhan po ata sila. Di ba pamilya ni Daisy yan? Sina Aling Marlene, tsaka si Mang Nilo? Parang hindi sila nagkakasiyahan. Tara, lapitan natin. Junilo! Nandito sila! Anong ibig sabihin ni Aling Marlene? Nasaan ang apo ko? Nasaan si Daisy? Oo nga! Bakit kayo lang? At bakit ngayon lang kayo? Maring Marlene, anong nangyayari? Hindi namin maintindihan. Eh, kahapon pa dapat kayo umuwi. Bakit ngayon lang kayo ha? Saan kayo galing? Yun na nga, Mari. Abay, pasensya na kayo. Nagkaligaw-ligaw kami nung pauwi na dapat kami. Ay, Diyos ko. Umulan pa ng sobrang lakas. Buti na nga lang at may nasilungan kami doon sa bundok. Sinilungan kayo sa bundok. Saan? Eh, hindi namin alam kung sino yung mga taong nandun eh. Ano? Sinong mga tao? Ano pinagsasabi mo, Gracia? Walang tao sa bundok. Meron! Sino yung mga nakasama namin, ha? Ginamot pa nga si Daisy kasi nilagnat at nabasa sa ulan. Sandali nga, hindi ba sinabi ni na Daisy sa inyo ang nangyari sa amin? At saka, asan nga bang tatlong yun? Ina ka! Hindi ba dapat kami ang magtanong niyan sa inyo? Kayo ang magkasama sa pag-akyat. Oo nga, pero ang magaling yung apo iniwan kami doon. Ay, Diyos ko! Nakakalokang tatlong yon. Hindi man lang kami ginising nang umalis sila. Ano pinagsasabi mo? Hindi pa umuwi si Daisy. Hindi ba't magkasama kayo? Bakit mo hinahanap sa amin ang pamangkin ko, ha? Ibig niyo pong sabihin, wala pa sina Daisy dito? Ay, hindi pa umuwi ang apo ko. Ngayon niyo sabihin sa akin, anong nangyari sa inyo sa gubat? Hindi makapaniwalang nagkatitigan kami ni Chang, Mike at Mang Ruben. Grabe ang takot at kabako ng mga panahong yun, Sir Jupiter. Napuno din ng bulong-bulungan ang paligid. Pinapasok kami ni Aling Marlene sa bahay nila at doon kami kinausap. Nakita ko pa ang isa nilang kamag-anak na may sinasabi sa mga tao sa labas. Hindi ko masyadong naintindihan pero ang narinig ko ay maghahanap daw sila. Mas lalong tumindi ang kabako. Ay, ang buong akala namin ay iniwan kami ni na Daisy, Jared at Cara. Kaninang umaga, pagising namin, sinabi ng may-ari ng bahay na tinutuluyan namin na umalis na daw sila. Nainis pa nga ako at hindi kami hinintay ng mga batang yon. Hindi nakabalik si Daisy dito, Gracia. Sinong may-aring sinasabi mo? Saan ba talaga kayo napunta? Bakit hindi kayo nakabalik kahapon? Hindi naman gaano kalayong nilakad nyo, ah. Wala pang isang oras ay maaabot ko na yung tuktok
Bundok! Yun na nga, Marlene. Kaso nung pababa na kami, bigla na lang kaming naligaw. Sa halip na makabalik sa dinaraanan namin, ibang daan ang napuntahan namin at dinala kami sa isang lugar na may mga magkakalapit na bahay. Akala nga namin kapitbahay niyong mga yon, pero wala naman kaming nakitang daan o highway. Ay, Diyos ko. Pero wala nang mga tao sa likod ng bundok na yon. Imposible po yan. Kasi nakatuloy pa nga kami doon. Sobrang lakas kasi ng ulan. Kaya napilitan kami makisilong doon. Hihintayin lang dapat naming tumila ang ulan, tapos uuwi na rin kami. Pero hindi tumila ang ulan tapos nilagnat pa si Daisy. Kaya ayun, hindi na kami nakaalis doon. Pinagamot pa nga namin si Daisy doon sa albularyo nila. Albularya? Ano bang pinagsasabi niyo? Totoo yun. Ako pa nga ang sumama sa apo nyo para gamutin ang albularyang yun. Wala naman siyang ginawa talaga. Pinahiran lang ng kung ano-anong dahon. Pero siguro gumaan ang pakiramdam niya kaya nauna na silang umalis at iniwan kami. Hindi nga umuwi si Daisy. Marlene, tama na. Puntahan mo na sina Ado at sabihin mo ang nangyari. Kailangan nating mahanap agad si Daisy. Hindi ko alam kung anong mararamdaman ko ng mga oras na yun, Sir Jupiter. Sobrang kinabahan ako at hindi ko talaga alam kung ano ang nangyayari. Pero sa mukha pa lang ng lolo ni Daisy, naramdaman ko nang may mali sa nangyayari. Hindi agad umalis si Mang Nilo. Tinitigan niya lang kami na para bang may iba siyang pinapahiwatig. Hindi ko na napigilan kaya nagtanong na ako. Ano po bang nangyayari? Nasa panganib ba si Daisy? Mas mabuti pa sigurong umalis na lang kayo. Pero bakit po? Teka, may alam ba kayo sa lugar na yun? Bakit hahanapin si Daisy? Umalis na kayo at baka maabutan pa kayo ng mga magulang ni Daisy. Galit na galit ang mga iyon sa inyo. Hindi kami aalis hanggat di nyo sinasabi kung anong nangyayari. Tutulong kami sa paghahanap. Baka naligaw sila palabas ng gubat. Ay, Diyos ko. Oo nga. Hindi nyo alam kung anong sinasabi ninyo. Ano? Paanong? Jong, papunta na sila. Kung ayaw nyo talagang umalis, manatili na lang kayo dito sa bahay. Huwag na kayong lumabas. Lalo ka na Iha. Mapanganib. Hindi ko po kayo maintindihan. Ano yun? Sandali nga. Wala na akong maintindihan sa mga nangyayari. Ang ibig nilang sabihin, hindi pa talaga nakauwi yung tatlo? Parang gano'n na nga. Mukhang may maling nangyayari dito. Oh, saan ka pupunta ha? Tutulong ako sa paghahanap. Aalamin ko rin kung anong nangyayari. Abay, hindi pwedeng para tayong mga tanga rito. Tsaka baka kung ano nang nangyari sa tatlong yun. Hoy, teka! Sandali! Ruben! Chang, sama din kami. Mike, tara na. Ay, naku Ina. Diyan ka na lang sa bahay at baka kung ano pang mangyari. Hindi, sasama kami. Wala nang nagawa si Chang nang sumunod kami ni Mike kay Mang Ruben. Hindi namin alam kung saan kami pupunta. Sumusunod lang kami sa mga tao doon. Gusto pa nga sana naming bumalik ng gubat pero hinarang kami at pinagbawalan na bumalik doon. Wala kaming nagawa kundi ang mag-iba ng direksyon. Hindi namin alam kung saan parte na kami ng bayan nakarating basta may nakasabay rin kaming mga kasamahan ni na Daisy. Buong maghapon kaming naghanap at halos hindi na nga kami kumain. Pero magdidilim na lang, wala kaming nakita. Pagbalik namin ng bahay, nandoon na rin ang mga kamag-anak ni Daisy at iba nilang kasamahan. Akala ko nga may nakita sila pero kagaya namin, wala din silang napala sa paghanap. Nanlumo ako at mas lalong binalot ng takot ang buong katawan ko. Ramdam na ramdam ko ang masasamang tingin sa amin ng mga kasama nila. Hindi ko rin naman sila masisi kasi nga kami ang kasama ni na Daisy tapos bigla na lang silang nawala. Pero hindi rin naman kasi namin alam kung ano ang nangyari. Gaya nila, gulong-gulo din kami ng mga oras na yun. Hindi ba sinabihan na kayong umalis? Bakit andito pa rin kayo? Hindi ba't sinabi kong umalis na kayo? Hindi pa rin po ba nakikita si na Daisy? Ano sa tingin mo? Hindi ba umalis din kayo para maghanap? Wala ba sila sa gubat, ha? Nakita namin may mga pumunta ng gubat kanina. Pupunta din sana kami doon kaya lang pinagbawalan kami. Mas mabuti na huwag na kayong bumalik doon. Kumain na kayo
Pagkatapos nito'y matulog na rin kayo. Bukas na bukas, ipapahatid daw kayo ni Chong sa sakayan ng ferry para makauwi na kayo. Teka lang po, hindi kami makakauwi hanggat hindi namin nalalamang okay lang sina Daisy. Hindi kami Uuwi kayo. Tapos ang usapan. Darating na bukas ang kapatid at bayaw ko. Alam na nila ang nangyari sa anak nila. Kaya siguradong galit na galit ang mga yun sa inyo. Baka kung ano pang magawa ng mag-asawa kapag nakita kayo. Kaya pakiusap lang. Makinig na lang kayo sa amin. Sige na, maiwan ko na kayo. Sige na, kumain na kayo. Halos buong araw tayong walang kain eh. Ina, sige na. Kumain ka na. Eh, ano ba yan? Ang daming labok. Pati pala dito walang kuryente. Ang arte mo talaga. Ganyan talaga sa probinsya. Eh bakit sa gabi lang walang kuryente, ha? Eh, nagtitipid. Maraming lugar na ganito. Napakadunya mo lang talaga. Che! Ina, kumain ka ng kumain. Naku! Makahulugan kong tinitigan si Chang pero umiling lang siya. Bumuntong hininga ako at hindi na rin nagreklamo. Alam ko namang iniisip lang niya ako at ang anak ko. Ayaw ko rin namang mapahamak ang dinadala ko kaya pinilit ko ang sariling kumain. Pagkatapos noon pumunta na rin kami sa kwartong hinanda para sa amin. Pagkasandal ko pa lang sa likod ng kama agad nang bumigat ang talukap ng mga mata ko. Narinig ko pa sina Chang at Mang Ruben na nag-uusap hanggang sa tuluyan na akong nakatulog. Nagising na lang ako nang biglang may kumalabog sa bubong. Napabalikwas ako ng bangon sa gulat pero mas napasigaw ako nang bumulaga sa akin ang isang napakahabang dila mula sa bubong. Nabulabog ang buong kabahayan dahil sa sigaw ko. Mabilis akong niyakap ni Mike at sumugod naman sa loob si Mang Nilo. Gamit ang isang itak, pinutol nila ang napakahabang dila. Saka namin narinig ang muling pagkalabog ng bubong na sinundan ng isang napakatinis na sigaw sa labas. Sumigaw si Mang Nilo at narinig ko ang mga taong nagtakbuhan palabas ng bahay. Maging si Mang Ruben at Chang ay tumakbo na rin palabas. Mike, ano yun? Nakita mo yun, di ba? Hindi ako dinanaginip. Oo, Ina. Nakita ko. Hindi ka na nanaginip, okay? Tana. Nararamdaman ko siya. Para siya may buhay at parang alam niya kung nasaan ako. Mike, natatakot ako. Nandito ako, Ina. Hindi kita pababayaan, okay? Ina, ayos ka lang ba, ha? Ano? May sugat ka ba? Ano sabihin mo? Wala po siya. Pero nararamdaman kong parang pababa siya sa akin. Ay, Diyos ko. Ano po ba yun, Chang? Tao ba yun, ha? Anong... Tik-tik ang isang iyon. Tik-tik. Isang uri ng aswang. May mga mahabang dila na siya ginagamit sa pagpatay sa kanilang mga biktima. Pusang gala. May aswang dito sa bayan nyo? Matagal lang wala, pero pinabalik niyo sila. Anong pinagsasabi mo? Dala namin ang aswang, ganon? Nahihibang ka na ba? Basta, uminahon ka nga. Hindi sila ang kaaway natin. Eh, hindi ko gustong tabas ang dila ng isang to eh. Klaruhin mo nga yung ibig mong sabihin. Marlene, sabihin mo na sa kanila. Mas pabuti na alam nila dahil mukhang hindi lang ang pamangkin mo ang kinapitan ng tik-tik. Pati ang batang to. Ako po? Kinapitan? Bakit po siya kakapitan? Ay, matagal na panahon na simula nung huli naming makasalamuha ang mga tiktik. May lahing mga manggagamot ang mga ninuno namin at sila ang kumulong sa mga tiktik na yun sa likod ng bundok na yun. Sandali. Sa likod ng bundok? Ibig sabihin... Sina Mang Jerry at yung... Yung mga taong sinabi yung tinulungan kayo, hindi sila tao. Hindi namin alam kung paano kayo napunta doon kasi hindi nyo dapat nakita ang daang yun. Pinalibutan nila ng malalakas na orasyon noon kaya hindi sila nakakalabas. Pero nakalabas sila. Kami ba ang nagpalabas sa kanila? Yan hindi rin namin alam. Kinausap na ni Chong Nilo ang mga kasamahan naming mas maalam sa nangyari noon. Di minsan, hindi namin nakita kung anong meron sa likod ng bundok na yon. Bukas na bukas, pupuntahan nila ang lugar na yon. Makinig kayo, kailangan nyo nang umalis. Kung nakapunta kayo sa lugar nila, malamang hahanapin kayo ng mga yon. Bakit nila kami hahanapin? Wala naman kaming ginawa sa kanila. Pero natuntun nyo sila. Teka lang po, naguguluhan ako. Ibig sabihin, susundan nila kami? Malamang! Hindi mo ba narinig ang sinabi ni Chong kanina? Kinapitan ka nila, Ina. Kaya malamang, hindi titigil ang mga yun hanggat hindi ka nakukuha.
Mahabaging Diyos, anong pakay nila sa pamangkin ko? Hindi, sandali. May alam ako sa mga tiktik eh. Di ba mga bata ang gustong kainin ng mga yon? Eh, bakit naman si Ina ang sinusundan? Nanlamig ang buong katawan ko sa sinabi ni Mang Ruben. Hindi agad sumagot si Aling Marilyn at saglit na tinitigan lang ako. Naramdaman ko din ang makahulugang tingin ni Tiang Gracia sa akin. Napalunok ako at saka kumapit sa braso ni Mike. Sumandal ako sa kanya. Naramdaman ko naman ang pagyakap sa akin ni Mike. Napatungo na lang ako. Wala na rin namang sinabi si Aling Marilyn. Iniwan na rin niya kami pagkatapos niyang sabihin na aalis na kami kinabukasan ng gabing yun. Hindi ako nakatulog ng gabing yun. Pakiramdam ko pag ipinikit ko ang mga mata ko, papasok na naman ang dilang yun. Hawak ko lang ang isang unan na nakapatong sa tiyan ko na parang mapoprotektahan noon ang batang dinadala ko sa kahit anuman. Hindi ko alam kung anong oras ako nakatulog ng gabing yun. Basta nagising na lang ako dahil sa tama ng sikat ng araw sa mukha ko. Dahan-dahan akong dumilat at para akong nabunutan ng tinik sa dibdib nang makitang wala namang nakasabit na tenga sa harapan ko. Ina, ayos ka lang? Oo, Nakatulog ka ba ng maayos, ha? sa totoo lang, hindi ko alam. Pakiramdam ko nakaidlip lang ako. Huwag kang mag-alala. Bumawi ka na lang ng tulog pagka uwi natin. Nasaan si Natcha at Mang Ruben? Maagang umalis si Mang Ruben. Ang sabi ay sumama kay na Mang Nilo. Si Chang. Ate, tama na! Walang magagawa ang pag-aaway nyo! Pabimbitawan mo ako eh! Pag ako hindi nakapagtimpi sa'yo! Hindi namin alam kung nasaan ang anak mo! Ano bang hindi mo maintindihan doon, ha? Asya! Ate, tama na sabi! Mike, si Chang! Labasin natin! Muntikan na kaming madapa ni Mike sa pagmamadali. Naabutan namin sa sala si Tiang Gracia nakikipagsabunutan sa mama ni Daisy. Nakaawat naman si Aling Marilyn sa kanila pati na ang papa ni Daisy. Galit na tiningnan din kami ng mama ni Daisy. Napayuko na lang ako. Galit na umalis ito ng sala na sinundan din naman ng asawa nito. Naiwan kami ni na Tiang, Mike at Aling Marilyn doon. Inis na inis si Tiang. Iniwan niya kami doon at pumunta siya ng kwarto. Nang sundan namin si Mike, nakita namin siyang nag-i-empake na ng mga gamit. Ano pang ginagawa nyo? Bilisan nyo na at ang makaalis na tayo! Kumukilimlim na naman! Baka abutan na naman tayo ng ulan! At huwag ka nang makulit, Ina, ha? Nakita mo ba paano ako sa bunutan ng ina ni Daisy? Baka yun din ang gawin sa'yo! Na para bang kasalanan natin ang nangyari sa anak niya? Eh di hindi nga natin alam kung anong nangyari! Wala pa po si Mang Ruben, Chang. At sana man nagsususuot ang isang yon! Sumama po sa mga naghahanap. Tarantado! At ngayon pa talaga niya piniling magpakabayani? Hala, kayong dalawa! Bilisan niyong maghanda dyan! Susunduin ko ang isang yon! Aalis na tayo ng bayang to! Ayusin mo na ang mga gamit mo. Mike, parang hindi ko kayang umalis dito na hindi nalalaman kung ligtas na ba si na Daisy. Wala na tayong magagawa, Ina. Ayaw ng pamilya ni Daisy na nandito tayo. Kaya para walang gulo, umalis na lang tayo. Sigurado naman akong hindi sila titigil sa paghahanap kina Daisy. At saka, nakakatakot ang sinabi ni Aling Marlene kagabi at yung naranasan mo. Kasalanan ko to eh. Sana talaga hindi nila ako umakyat ng bundok na yun. Ina, shh. Hindi mo kasalanan, okay? Pumayag din naman kaming sumama rito. Hindi mo kami pinilit. Wala kang kasalanan. Pasensya ka na. Hindi ko lang mapigilan. Sana, magiging maayos din ang lahat. Kahit nalabag sa loob ko, naghanda na ako para makauwi. Pagkabalik ni na Tiang Gracia at Mang Ruben, kasama nila si Mang Nilo at ang isang lalaking maghahatid daw sa amin papuntang pier. Wala nang kahit anong paalam. Tinanguan lang kami ni Mang Nilo tapos ay hinatid na kami ng lalaking kasama niya. Tahimik lang kami sa biyahe. Makulimlim nang umalis kami at talagang inabot na kami ng malakas na ulan sa daan. Nakatingin lang ako sa labas nang biglang huminto ang sinasakyan naming jeep. Diyos ko,
Ang lakas pala talaga ng hangin at ulan noong nakarang araw. Ang daming natumbang kahoy. Bagyo ata talaga yun eh. Wala pang ibang daan. Bakit parang hinaharang nila ang mga dadaan? Ay sandali nga, bababa ako magtatanong. Mabuti pa nga. Chang, huwag na kayong humirit, please lang. Eh wala naman akong sinabi. Giniginaw ka ba? Mag-jacket ka muna. Salamat. Ang tagal naman ni Ruben. Ano? Nakikipag-chismisan pa siya doon? May kausap po atang tanod. Ay, nako. Oh, anong nangyari? Grabing sira pala sa daan. Hindi na nagpapadaan. Ang dami ring mga natumbang puno sa kalayuan. Kahit suspendido rin daw mga biyahe ng ferry. Eh, paano ba yan pare? Hindi kami makakalis. Bumalik na lang tayo. Nagdalawang isip pa yung lalaki kung ibabalik ba kami pero sa huli ay wala rin naman siyang nagawa. Alangan naman kasing iwan niya kami roon. Mas lumakas pa nga ang ulan at hangin habang pabalik kami ng bahay ni na Daisy. Basang-basa tuloy kami pagkababa ng jeep. Gulat na gulat pa sina Aling Marilyn at Mang Nilo nang makita kami. Muntik pa ngang mag-away ulit sina Chang at ang nanay ni Daisy. Buti na lang at napigilan din naman ulit sila ni Mang Nilo. Dahil sa pagsara ng daan at wala silang nagawa kundi ang patuluyin ulit kami. Natigil pansamantala ang paghahanap kina Daisy at sa dalawa pa naming kaibigan dahil sa sobrang lakas ng ulan. Nasa bahay kaming lahat, walang nagsasalita at walang umiimik. Magbihis muna kayo. May mainit na tsokolate dito. Salamat po. Magbihis ka na. Baka magkasakit ka pa. Sige, palagay na lang ng mga gamit natin sa kwarto. Chang, pagkatapos ko, kayo naman po ang magbihis. O siya, sige, bilisan mo. Pumasok na ako sa banyo. Binilisan ko lang ang pagligo tapos ay nagbihis na rin ako. May maliit na bintana sa itaas ng banyo nila kaya kitang-kita ko kung gaano kalakas ang ulan. Saglit na napatitig ako doon sa bintana nang bigla akong mangilabot. Napakurap ako at napayakap sa sarili ko nang maramdaman kong parang may nakamasid sa akin. Tumingkayad ako para makita ang labas ng bintana pero ganun na lang ang panlalaki ng mga mata ko ng isang pares ng mapupulang mga mata ang sumalubong sa akin. Sa gulat ay napasigaw ako at napatakbo palabas ng banyo. Ina! Ina, anong nangyari? Chang, Anong nangyari? Bakit ka sumigaw? may nakita ako. Mga pulang mga mata nakatingin sa akin. Ano? Oh, tama si Chong Nilo. Hindi sila umalis. Nandito lang sila sa bayan. Napuntahan niyo na ba ang likod ng bundok, ha? Wala na ba talaga sila doon? Wala na. Nakalabas na sila. Kami nga nagpalabas sa kanila. Hindi kayo. Si Daisy. Dugo ni Daisy. Ano? Sa totoo lang, unti-unti na kami nawawalan ng pag-asa makikita pa namin si Daisy. Pati na yung dalawa niyang kasama. Teka sandali, bakit naman po kayo ganyan? Dahil yun ang totoo. Nagpinuntahan ni Chong ang pinagkulungan ng mga tiktik doon. Abandonado na ang lugar. Nakumpirma na rin nilang doon nga kayo galing. May nakita silang ilang gamit ni Daisy sa isang bahay. Diyos ko, ibig sabihin, hindi kusang umalis yung tatlo? Hindi. Ang hinala namin si Daisy lang talagang dapat nilang kukunin. Nadami lang yung dalawa. Siyempre, hindi hahayaan ni Jared na makuha nila si Daisy. Pero sandali, kasama nila si Ruben sa bahay na yun. Bakit hindi sinama ang isang yun? Hindi rin namin masasagot yan. Baka alam ng kasama nyo. Ang sinabi lang ng damuhong yun ay nakatulog siya. Tapos pagising niya, wala na ang tatlo. Hoy, Gracia! Ako na naman bang sinisiraan mo dyan? Ayan na ang damuho! Mang Ruben, hindi niyo ba talaga namalayang nawala yung tatlo sa tabi niyo ng gabing yun? Pasensya ka na, Ina. Wala talaga akong napansin eh. Napasarap ang tulog ko noon. Ano yan? Ang alin? Ito. Ay, bigay ng lolo ko. Anting-anting daw eh. Binigyan ko na nga rin sina Gracia dito eh. Hoy, Gracia, di ba? Binigyan ko kayo ni Ina nito. Oo, nasa bulsa ko lang. Bakit ba kasi kailangang isuot sa bewang? Para kang tanga dyan. Yun ang nakasanayan. Ikaw, Iha. Suot mo bang ganyan mo? Hindi ko suot, pero nasa bulsa ko lang din. Dinadala ko palagi yun pag bumibiyahe kami ng malayo. Ina, Chang,
parang may komisyon dito. Meron ka din? Po, nang alin? Oh, buti pa tong si Mike ginawang pulseras. Ang ganda ng pagkakagawa mo Kaya naman pala hindi kayo nagalaw. Protektado kayong apat. Anong ibig niya sabihin? Patingin nga nitong sa'yo. Eto po. Matibay na orasyon nga ito. Hindi basta-basta nakakalapit ang mga aswang sa mga ganitong klaseng anting-anting. Kaya hindi nila nasama itong kasama nyo. Epektibo pala tong ibinigay ng lolo ko. Ibig sabihin, dapat isasama nila si Mang Ruben? Kami? Oo, para wala nang makabalik sa amin. Siyempre, hindi namin sila mapaghahandaan. Pero hindi, nakabalik kayo. Kaya ngayon umaatake sila dahil galit sila sa inyo. Kayo ang dahilan kung bakit namin naalamang nakatakas sila. Pero teka lang, paano nga ba nila nabuksan ang kung anumang harang na nakapalibot sa lugar na yon, ha? Si Daisy at ang batang dinadala niya. Ano? Buntis si Daisy? Hindi mo pa pala alam. Mukhang wala pa silang sinabihan sa mga kaibigan nila. Pero buntis siya. Ayaw nga sana namin siyang paakyatin ng bundok pero nagpumilit at sinabing huli na rin naman niya yon. Dapat imamanhikan na sina Jared. Pero nangyari ito. Diyos ko! Inatahan na. Ano yun? May nangyayari ba? Diyan lang kayo. At huwag na huwag niyong huhubarin niyang mga suot niyo. Lalabasin ko. Ako, napaka-chismoso mo talaga. Ano ka ba naman, Gracia? Titignan ko lang para alam natin ang nangyayari. Baka kung ano pang sumusugod dito Bahala ka sa buhay mo. Gracia! Gracia! Ano na naman ba, Ruben? Si Daisy at yung dalawa nasa labas. Po? Nasaan? Ayos lang ba sila, ha? Ina, patay na sila. Si Daisy wakwak andyan niya. At yung dalawa, puro ng kagat at halos wala ng dugo. Parang pinahirapan. Hindi! Ina, sandali! Ina! Hoy! Ay, Diyos ko, batang ito! Parang may nagbara sa lalamunan ko ng mga panahong yun, Sir Jupiter. Nanlamig ang buong katawan ko lalo na nang marating ko ang kinaroroonan ng bangkay nilang tatlo. Hindi ko na inalintana ang lakas ng buhos ng ulan. Nakatulala lang ako doon at nakatingin sa bangkay nilang tatlo. Napahawak ako sa aking tiyan at napatakip sa aking bibig habang nakatitig sa wakwak na tiyan ni Daisy. Wala na yung laman. Nakangangapa ang kaibigan ko at nakadilat ang mga mata. Sina Cara at Jared naman ay sobrang putla at parang bali-bali din ang mga buto. Halatang pinahirapan sila. Umalingaw-ngaw sa buong daan ang palahaw ng iyak ng mama ni Daisy. Nagwala ito at pinipigilan lang ni Mang Nilo at Aling Marilyn. Napuno rin ng bulong-bulungan ng mga tao. May narinig pa akong nagsabi na hahanapin daw nila ang mga tiktik at talagang papatayin na nila ang mga ito. Napaupo na lang ako doon at umiyak ng umiyak. Agad ko namang naramdamang may humila sa akin patayo. Niyakap ako ni Mike at kahit na ayoko, hinila nila ako papasok ng bahay. Wala pa ring tigil ang ulan sa labas. Tulala lang kaming apat sa kwarto. Wala ni isa sa amin ang nagsalita. Parang tumigil ang mundo ko ng mga oras na yon, Sir Jupiter. Hindi ko alam kung ano ang gagawin, kung paano kikilos at kung paano tatanggapin ang sinapit ng mga kaibigan ko. Sina Mike at Mang Ruben ang unang lumabas para tingnan kung ano ang nangyayari at para na rin tumulong. Naiwan kami ni Chang sa loob ng kwarto. Mahabaging Diyos! Ano ba itong nangyayari, Ina? Bakit naman ganun? Hindi ko yata kaya umalis na lang dito, Jack. Anong ibig mong sabihin, ha? Kanina, sa labas, narinig ko balak nilang hanapin yung mga pubatay kina Daisy. Gusto kong tumulong. Chang, gusto kong ipagiganti ang mga kaibigan ko. Ano? Nahihibang ka na ba? Anong tulong ang gagawin mo, ha? At saka buntis ka. Kaya ka target ng mga tiktik. Alam mo naman siguro yun, di ba? Ano ka ba naman, Ina? Alam ko, Chang. Alam ko ring iniisip mong katangahan ang gagawin ko kasi pwede naman tayong umalis. Pero ano nangyari, ha? Di ba nga hindi tayo makaalis? Kesa tumunga nga tayo rito, bakit hindi tayo tumulong?
may magagawa tayo, Chang. Naririnig mo bang sarili mo? Sasama ka sa paglaban ng mga aswang? Ano ka ba? Gusto mo bang mapahamak, ha? Idadamay mo pa yung anak mo. Bakit ka ba nagkakaganyan? Kasi guilty nga ako, okay? At hindi ko alam kung makakatulog ako sa gabi habang iniisip ang wakwak na tiyan ng kaibigan ko. Kahit palagi niyo sinasabi na hindi ko kasalanan, na walang may gusto nang nangyari. Ang totoo ay isa pa rin ako sa dahilan kung bakit nangyari yun. Sinadya ko man o hindi, ako ang nagdala sa kanila sa kamatayan. Hindi man direkta, isa ako sa dahilan. Kung kayo, kaya niyo maging okay na gano'n na lang, ako hindi. Ina, Sising-sisi ako, Chang. At sobrang nakokonsensya ako kaya gagawin ko ang lahat ng makakaya ko para mapaghiganti ang mga kaibigan ko. pero ipapahamak mo ang buhay mo at ng anak mo. Kahit yung anak mo na lang ang isipin mo. Huwag ka mag-alala, Chang. Hindi ko pa rin pababayaan ang sarili ko, pati na ang tinadala ko. At paano mo gagawin yon, ha? Magpapatulong ako kay Aling Marlene. At saka hindi ba tayo lang naman ang nakakita sa anyo ng taong mga tiktik na yon? Sabi nila mga ninuno pa nila ang nagkulong sa mga yon. Kaya imposibleng alam nila itsura ng mga yon kapag normal sila. Matuturo natin sa kanila kung sino ang mga tiktik. Sigurado akong marami na silang alam na pantukoy dyan. Kaya hindi na nila kailangan yan. Eh di ano na lang. Pain! Ano? Pwede ka namin gawing pain. Buntis ka, diba? At sabi mo nga'y gusto mong tumulong. Hindi ka namin pababayaan. Hindi mo kailangang lumaban. Poprotektahan ka naming lahat. Pero kailangan ka namin gawing pain para mapalabas ang tiktik. Sinabi na ni Chong na kinapitan ka na rin ng isa sa kanila. Kaya kanya sinusunta. Ikaw ang isusunod niya. Ay, Diyos ko. Sandali naman. Wala bang ibang paraan? Sige, payag ako. Ina, ano ka ba? Hindi mo pa sinasabi kay Mike na buntis ka. Sasabihin ko na ngayon, Chang. Kanina ko pa naman dapat sasabihin eh. Ang alin? Anong sasabihin mo? Mike, iho. Mike, buntis ako. Ano? Buntis ka? Oo, magdadalawang buwan na yata. Ina, bakit ngayon mo lang sinabi? Pusang gala. Pagiging tatay na ako? Oo. Hindi mapalagay si Mike sa kinatatayuan niya. Nakita ko pa ang panginginig niya bago siya lumapit sa akin at niyakap ako ng mahigpit. Hinalik-halikan niya ako sa noo, napapikit ako at mahigpit na napayakap din sa kanya. Kung ibang pagkakataon lang sana yun, baka sobrang saya na talaga namin. Pero dahil sa mga nangyari, hindi talaga namin magawang maging masaya. Pumalas kami sa yakap ng tumikhim si Aling Marilyn. Ayokong sirain ang drama niyo pero kailangan namin ng nobya mo, Mike. Ha? Saan? Bakit? Gusto nilang gawing pain ng mag-ina mo? Ano? Ito namang nobya mo, papayag. Hindi ako papayag, Ina. Ano to? Alam ko, katangahan to pero, Mike, hindi ko kayang umalis na lang dito na walang ginagawa sa pagkamatay ni Daisy. Nakokonsensya ako, Mike. Kailangan may gawin ako. Kailangan may gawin tayo. Pero mapapahamak kayo ng anak natin. Hindi namin siya pababayaan. Hindi. Kahit na. Papagalit. Pero kailangan. Anong kailangan, ha? Putik! Bakit mag-ina ko ang gagawin ninyong pain sa mga aswang na yon? Dahil nakakapit sa kanya ang isa sa kanila. At hindi kayo makakaalis hanggat hindi sila namamatay. Susundan nila kayo. Hindi sila titigil hanggat hindi namamatay ang anak nyo. Amoy na amoy kayo ngayon ng mga tiktik. Hindi lang sila makalapit dahil sa mga suot ninyo. Pero may hangganan ng proteksyong ibinibigay ng mga suot nyong anting-anting. Makakahanap at makakahanap sila ng paraan para makalapit sa inyo. At kapag nangyari yon, hindi na namin kayo matutulungan. Ibig sabihin, wala na kaming pagpipilian, ha? Meron. Pwede kayong muwi at hintayin na lang ang pagsalakay nila. Hindi na namin sila mapipigilang umalis ng bayang to. Lalo na't wala nagbisa ang orasyon ng mga ninuno namin noon. Nananatili sila ngayon sa bayan dahil sa iyo, Ina, at sa batang dinadala mo. Kung ganon, anong gagawin natin para mawala sila? Paano natin sila matatalo? May plano na sina Chong at ang isang albularyo namin.
Pero magtatagumpay lang ang plano namin kung mapapalabas namin ang mga tiktik. Sa ngayon, ikaw lang, Ina, ang makakapagpalabas sa mga yun. Teka. Di ba magiging halata ang plano nyo? Hindi magiging halata kung aayusin ang pag-arte. Ayok sa laman ng mga yon. At kapag naamoy nila ang bata sa tiyan ni Ina, isa lang ang gagawin nila. At yon ay ang sumugod. Anong kasiguraduhan namin na hindi mapapahamak ang ina ko? Nasa paligid lang kami. Hindi namin hahayaang masaktan sila ng mga tiktik na yon. Ang kailangan lang namang gawin ni Ina ay ang palapitin at ikulong ang mga ito sa bilog na abong gagawin namin. Pag napaloob sila doon, pansamantala silang hindi makakalabas. Yon ang gagamitin nating oras para mapatay sila. Ang ibang hindi makakapasok sa bilog ay lalabanan ng iba sa amin. Eh kung kasama niya ako, ha? Kaming dalawa na lang ni Ina ang gawin ninyong pain. Sigurado naman akong iisipin nilang kaya nila ako. Kaya lalapit pa rin sila. Sa ganung paraan ko lang masisiguro ang kaligtasan ng mag-ina ko. Mike, Hindi lang ikaw nakukonsensya sa nangyari kina Jared, Daisy at Kara. Kaya kung gagawin ka nilang pain, hindi ako papayag na ikaw lang. Mukhang wala naman magiging problema doon, Chong. Pero tandaan nyo, habang nasa loob kayo ng bilog, masasaktan kayo ng mga tiktik. Kaya siguraduhin yung pag nasa loob na sila ng bilog, ay makalabas na kayo. Sandali. Kung tutulong ang dalawang ito, abay tutulong din kami ni Ruben. Oo, pare. Maasahan mo ako sa pagkikipaglaban. Hindi basta-basta kalaban ng mga tiktik. Kailangan kahit paano ay alam nyo kung ano at paano sila mapapatay. Marlene, mabuti pa'y ikaw na ang bahalang magturo sa kanila. Pupuntahan ko muna ang iba pa para sa plano. Padilim na at umuulan pa rin sa labas. Ang sabi ni Mang Nilo, patitilain muna namin ang ulan bago isagawa ang plano. Habang sila'y naghahanda kasama ang mga albularyo, tinuruan naman kami ni Aling Marilyn kung ano ang dapat naming gawin kapag may kaharap na tiktik. Binigyan niya rin kami ng iba't ibang panangga at panlaban sa mga tiktik. Inulit niya rin kung ano ang dapat naming gawin ni Mike para maging matagumpay ang plano. Wala ang mga magulang ni Daisy at sumama daw ang mga ito sa kabilang bayan para doon ipaimbalsamo ang mga katawan. Sila na rin daw ang tumawag sa mga kaanak ng dalawa. Ipinangako ko sa sarili ko ng mga panahong yon na pupuntahan ko ang mga magulang ni Jared at Kara sa oras na mapatay namin ang mga aswang. Dumating ang 9:00 ng gabi at sa wakas tuluyan ng tumila ang ulan. Paisa-isa ang paglabas ng mga kasama ni Mang Nilo habang wala pa silang nararamdamang presensya ng mga tiktik. Nasa sala kaming lahat at naghihintay sa susunod na gagawin. Alam nyo, may isa pa akong pinagtataka eh. Ano naman yon? Di ba nga, muntik ng kainin ng tiktik itong apo ko? Di ba, yung dila nun malapit na sa tiyan ni Ina. Eh bakit nakalapit kung suot pa rin naman ni Ina ang anting-anting niya ng mga oras na yun? Di ba hindi sila nakakalapit sa amin dahil dito? Maaaring hindi alam ng isang yon ang proteksyong merong si Ina. Parami sila. Hindi natin alam kung sino ang muntik nang umatake ng gabing yon. At kung isa ba yon sa mga nakasalumuhan ninyo noong nasa lugar nila kayo. Sa bagay, baka nga ganun. Chong, ayos na daw sila. Magaling. Nasa na mga langis ninyo? ito po. Chong, nandito na sila. Dennis, sabihin mo na ang mga kasama mo. Ina, Mike, handa na ba kayo? Handa na po. Mike, huwag mong kalilimutan ang binili namin. Opo. Naku, mag-iingat kayong dalawa. Basta, nandito lang kami sa gilid ha. Huwag kayong mag-alala. Salamat po, Mang Ruben. Tara na. Malapit na sila. Hinawakan ni Mike ang kamay ko. Isa-isang naghanda ang mga kasama namin at karamihan sa kanila sa likuran dumaan. Sobrang dilim na sa labas at tanging ilaw mula sa buwan lang ang nagbigay ng liwanag sa daan. Nanatili namang bukas ang mga gasera sa bahay ni Daisy. Nang makalabas na ang mga kasama ni Mang Nilo, kami naman ni Mike ang dahan-dahang lumabas. Huminga ako ng malalim bago namin sinimulan ang drama namin.
Handa ka na? Handa na. Okay ka na? Medyo ayos na. Hindi tayo magtatagal dito, okay? Mahamog, baka mapano si baby. Mga ilang minuto lang naman, Mike. Sige, Ang lamig. eto, mag-jacket ka muna. May nararamdaman ako sa likuran. May nakapaligid sa atin. Mike, Nandito lang ako. Kailangan nating makaabot dun sa gitna ng daan. Habang naglalakad kami ni Mike, ramdam na ramdam ko na ang palapit na presensya sa aming likuran. Medyo nakahinga lang ako ng maluwag nang nakapasok na kami sa bilog. Nagpanggap kaming tumitingala sa langit at nagpapahangin lang. Nakayakap si Mike sa akin mula sa likuran. Ramdam ko ang sobrang kaba. Napasinghap ako nang biglang may mga uwak na nagliparan tapos ay may naramdaman kaming presensya sa likod namin. Nagkatinginan kami ni Mike. Pinakalma niya ako hanggang sa narinig namin ang boses ng lalaking nasa likuran. Dahan-dahan nilingon namin yun at doon nakita namin si Derek. Normal na parabang naglalakad-lakad lang din siya sa gitna ng gabi. Magandang gabi. Derek? Naalala mo pa pala ako. Oo naman. Anong ginagawa mo rito? Gabing-gabi na. Kayo, bakit nasa labas pa kayo? Gabing-gabi na. Nagpapahangin lang kami, pre. Ganun din ako. Nagpapahangin lang din. May problema ba? Bakit kayo umaatras? Wala naman. Talaga bang magtatanga-tangahan tayo rito? Ina, sa likod ko. Ang sweet mo naman, pare. Huwag kang lalapit sa amin. At sino ka para sundin ko? Ang bango. Ang bango-bango ng mag-ina mo. Hayop ka! Akala mo ba makukuha mo mag-ina ko, ha? Manigas kang gago ka! Dadaan ka muna sa mangkay ko bago mo sila masaktan! Sige. Tingnan natin. Inatakbo! Mike! May isa pa! Ina! Halimaw ka! Halika rito! Mike! Nakagat ko ang aking labi habang patuloy ang pag-atras palayo sa isa pang tiktik. Sobrang pangit ng mukha niya para iyong sinabugan na ewan. Nakalawit ang kanyang dila at sobrang itim ng buong katawan niya. Mahaba siya at parang butot balat na lang. Sinusubukan niya akong abutin pero nakapulupot ang buntot pagi sa kanyang leeg at hinila siya ni Mike papasok ng bilog. Nakita ko kung paano parang nasusunog ang balat niya nang makapasok sa loob ng bilog ang isa niyang paa. Napansin yun ni Derek kaya imbis na sumugod kay Mike, dumiretso siya sa akin. Mabilis akong umayos ng tayo, hinanda ko ang sarili ko sa pagsalakay niya. Gamit ang mga dinurog na bawang at asin, sinabuyan ko yun dahilan para umusok yun at masaktan siya. Inagalit mo talaga ako. Hindi mo makukuha ang anak ko! Hindi ako papayag! Matapang ka, babae. Pero wala namang panama ang tapang mo sa lakas na meron kami. Mike! Ina! Tumakbo ka na! Bilis! Iwanan mo na ako! Akala mo, mapapasakay mo kami sa mga paabo-abo nyo, ha? Bitiwan mo ang tatay ko. At manghahatakin ni Derek si Mike na ngayon ay hawak na ang ama niya sa loob ng bilog. Hindi na ako nag-aksaya ng panahon. Tinulak ko si Derek papasok ng bilog, saka ako sumigaw kay Mike. Umalulong ang mag-ama at kasunod noon ay ang pagdating ng iba pa nilang mga kasama. Nataranta ako pero bago pa man makalapit ang mga ito sa amin, lumabas na mula sa gilid ng daan si Mang Nilo at iba pa nilang mga kasama. Sila ang kumalaban sa mga tiktik na bigla na lang dumating. Agad akong lumapit kay Mike at pilit siyang hinila kahit na pinagtutulungan na siya ni na Jerry at Derek. Kinuha ko ang hawak niyang buntot pagi at saka iwinasiwas sa mag-ama para hindi sila makalapit kay Mike habang hinahatak ko ito palabas ng bilog. Mike! Tigilan mo yung hayop! Ina! Mike! Ruben! Tulungan natin sila! Hoy! Bilis! Makakatayo ka ba, ha? Makakatayo ako, Mang Ruben! Hindi nyo kami matatalo. Mga mahihina kayong nilang. Wala kayong panama sa amin. Sige nga,
Ina, kami na ang bahala dito. Umalis na kayo! Nagwala si Derek sa loob ng bilog pero hindi siya makalabas. Ang ama niya naman ay hinang-hinang nakahiga sa loob. Pinalibutan sila ni Mang Nilo at ng iba pang mga albularyo. May mga narinig akong mga Latin na sinambit ng mga matatanda. Ilang saglit lang nakarinig ako ng pagsabog sa labas pagkatapos ng matitinis na sigaw mula sa aswang. Inalalaya naman kami ni Mang Ruben papasok ng bahay. Bumungad sa amin si Aling Marilyn na agad tiningnan ang sugat ni Mike sa binti. Nakasandal lang ako kay Mike habang kinakalma ang aking sarili. Tapos na. Pwede na kayong makauwi. Naipagiganti nyo na rin ang pamangkin ko at ang mga kaibigan nyo. Sorry po. Sorry kung dahil sa akin wala na si Daisy. Sorry po talaga. Hindi na natin mababalik ang buhay ng pamangkin ko. Pero mabibigyan natin siya ng hustisya. At yun ang nangyari ngayon, Ina. Salamat dahil tinulungan niyo kaming ibigay sa pamangkin ko ang hustisyang nararapat sa mga pumatay sa kanya. Huwag mo nang isipin yun, Ina. Wala namang may gusto sa nangyari. Tapos na, Ina. Ligtas na si baby. Oo. Wala nang manalakit sa kanya. Mahal na mahal ko kayo, Ina. Hindi ako papayag na may mangyaring masama sa inyo. Tandaan mo yan. Mahal na mahal ka din namin, Mike. Nako, mamaya na kayo maglabing-labing pwede. Diyos ko naman, gamutin muna natin tong napakalaking sugat sa binti mo, Mike. Salamat, Chang. Ina, okay ka lang ba? Bakit? Medyo sumakit lang ang tiyan ko. Baka dahil sa nangyari kanina. Teka, kailangan mo bang magpadala sa ospital? Dito, Iha. Humiga ka muna dito. Walang malapit na hospital dito kaya hindi rin natin siya madadala. Ipahinga mo na lang muna yan. Bukas sa bukas, saka kayo magpa-check up sa hospital. Maraming salamat po. Nang gabing yun, inubos nila ang lahi ng mga tiktik na nasa bayang yun. Pero ang sabi ni Mang Nilo, sigurado daw siyang may mga nakatakas. Hindi lang talaga nila namalayan. Ganun pa man, napatay naman nila karamihan sa mga ito, pati na ang mag-amang Derek at Jerry na siyang pinuno pala ng mga tiktik. Pagkatapos ng gabing yun, umuwi na kami ng syudad. Nagpa-check up agad ako pagkarating namin. Nagdesisyon kaming wag nang ipaalam sa mga magulang namin ang nangyari kasi ayaw na rin namin silang maabala pa. Pinokus na lang namin ang atensyon namin sa aming baby. Sobrang saya namin ni Mike lalo na nang marinig na namin ang tibok ng puso niya. Para akong lumulutang sa ere at talagang hindi ko maipaliwanag ang saya. Ganun din ang naramdaman ni Mike. Sobrang payapa na ang pakiramdam ko lalo na nung nagkaroon ako ng lakas ng loob na bisitahin ang pamilya ng mga kaibigan kong nawala. Humingi ako ng tawad sa kanila kahit na pareho sila ng mga sinabi na hindi ko kasalanan at na walang may gusto sa nangyari at hindi ko pa rin talaga napigilan ang magsisi at mag-guilty. Naging maayos din ang lahat. Parang may tinik na natanggal sa dibdib ko pagkatapos ng usapang yun. Hindi ko na alam kung anong nangyari sa pamilya ni Daisy nang makaalis kami pero pinadalhan ko pa rin ng mensahe ang mga magulang niya. 2 buwan mula nang makabalik kami sa syudad, tumawag ang mga magulang ko. Inaaya kaming mag-abroad kasi may kakilala daw sila. Hindi na kami ng dalawang isip ni Mike at pumayag na para doon kami magsisimulang muli ng bagong buhay. Ayos na ba mga gamit mo? Oo na, na-double check ko na rin yung mga papeles natin. Mabuti naman. At makakalimutin ka pa naman. Grabe ka naman sa akin. Oh, sigurado ba kayong wala na kayong naiwan? Na-double check na po namin, Chang. Maraming salamat. Mamimiss ko kayong dalawa. Oh, Chang. Nandun ka naman pag nanganak na ako. Ikaw naman kasi. Sabi naman ni Mama na pwede ka doon sa isa sa mga guest room. Hindi na. Paano naman ang buhay ko dito? Ayos na ako, napabisi-bisita lang sa inyo doon. Naku, lalo na kapag dumating na ang apo kong ito. Oo naman, Chang.
Ayos na ang sasakyan. Ano, tara, baka malit kayo sa flight ninyo. Sige na po, Chang. At baka magkaiyakan tayo. Ay, nako. O siya, sige na. Hinatid nila kami papuntang airport. Habang nasa eroplano at nakatitig sa mga ulap, hindi ko naiwasang magbalik tanaw sa mga nangyari sa akin ilang buwan bago ako dumating sa puntong yon. Noong mga panahong yon, naisip ko, sigurado akong hindi ko makakalimutan ang nangyari sa amin sa probinsya ni Daisy. Totoo naman kasing kahit ilang taon na ang lumipas, minsan naaalala ko pa rin ang mga kaibigan ko. Iniisip kong baka dahil nakokonsensya pa rin talaga ako sa nangyari. Pero habang tumatagal, unti-unti ko na rin namang natanggap na walang may gusto noon. At kung ang mga mahal sa buhay nga ng mga kaibigan ko ay napatawad ako, dapat mapatawad ko na rin ang aking sarili. Sa ngayon, ayos naman kami ng pamilya ko. Pareho kami ni Mike na teacher dito sa US. May 2 anak na rin kami. Nandito na rin sa US si Chang Gracia at Chong Ruben. Nagpakasal na rin kasi sila sa wakas. Sa kabila ng mga nangyari, matatag pa rin kami. At yun ang ipinagpapasalamat ko sa Panginoon. Hanggang dito na lang po ang sulat ko. Sana may natutunan kayo. Kung sakaling mapili po ang aking kwento, maraming salamat po. Salamat sa pagbibigay ng platform para makapag-share kami ng mga ganitong kwento. Huwag po nating kalimutang mag-like, mag-share at subscribe sa channel ng Kwentong Takip Silim. Pakipindot na rin po ang bell button para updated po tayo lagi sa kanilang uploads. Kung kayo po ay may gaya kung may kwento tungkol sa mga aswang, pwede nyo pong i-comment sa baba para mabasa ko rin. Maraming salamat po ulit. Nagmamahal, Ina. Grabe no, hindi biro ang pinagdaanan ng ating sender. Pero tama yan, Ina. Dapat matuto kang patawarin ang sarili mo para may peace of mind ka na rin. Tama ang mga taong nasa paligid mo na walang may gusto nun, kaya wag mo nang sisihin ang sarili mo. Kung nasaan man ang mga kaibigan nyo ngayon, sigurado akong mas gusto din ng mga yon na masaya kayo. Laban lang, Ina, at more power sa inyo ng pamilya mo. Muli, ako po si Jupiter. Sana samahan niyo ulit ako sa susunod na kwentong itatampok namin dito sa ating channel. Maraming salamat po sa inyong pakikinig.